Hello everyone, good morning sa ating lahat. Happy Sunday guys. Magkape muna tayo. Continue ko lang yung aking binibideo habang nag-antay ng friend. Mag-quit lang ako. Alam niyo guys, napuyat ako ng 2 gabi na. Grabe, isang aga akong nagising. Kasi nga guys, itong kasi nanonood ako sa CCTV sa bahay sa Pilipinas. Tapos hindi sila mapakali, parang may nag-aaway yata na mag-asawa. So yung kapitbahay nga namin, syempre naririnig ko, kaya sinabi ko, ano yun? Sabi ko gano'n sa asawa ko. Sabi niya gano'n, nag-aaway, nagpabarangay. May nagpabarangay na. So ayun nga. Sabi ko, bakit? Nakainom yata parehas na mag-asawa. So yun, nagpabarangay, nagpa-blatter silang dalawa. Alam mo, ako tagabantay sa CCTV. Sa bagay, naka-record naman yung CCTV sa bahay. Aso nga lang, minsan hindi namin nare-review. Baka malingat lumabas yung asawa ko at siya yung umaawat doon. Siya yung umawat din. Tas yung bata bukas pa yung gate. So ayun kaya binantayan ko yung sa labas ng gate namin kung sino yung papasok, kung may bibili ba. Syempre nandun lang yung mga mga gamit Yung mga bata kasi alam nila na nasa taas na yung mga bata. Makyat na sa taas. So ayun, binantayan ko nga yung gate namin. Buti bumababa yung mga bata, kaya sabi ko, sarado yung gate kasi si papa mo nandun nag-aawat. Sabi ko, kuha na ng video. Naririnig ko nga, kaya nirecord ko, naririnig ko yung mga hiyaw-hiyawan nila doon. Tapos nagising ako, sabi niya ako, matulog ka na, ba't chismosa ka, sabi niya sa akin gano'n. Siyempre ako nagbabantay ako ng ng CCTV kasi nga bukas yung gate namin, diba? Kaya isang dokwang lang nakikita mo na may makukuha na doon mga paninda. So ayun, lang ako doon, nakabantay ako sa CCTV. Sabi niya, matulog ka na, tapos pabalik-balik siya. Sabi niya may nagpapaload, may so ayun, siya. Sabi ko, hayaan mo na yan sila, sabi ko nga ganun. Kasi baka mamaya siya pa yung kaso syempre siya yung vice president doon, kaya hindi niya hinahayaan. Ayun, kimarites na rin ako, diba? Marites lang. Tapos yun nga, kasi itong si kapitbahay, may kainuman din, nakainom din yata. Tapos yung babae din nakipag-inuman yata pagkagaling sa trabaho. Yun ang nasasagap ko, diba, chismosa. Siyempre naririnig ko sa ang lakas kaya ng CCTV sa bahay. Ultimo kapitbahay, naririnig ko mga usapan nila. Yung nasa gilid ko lang naririnig ko talaga guys, sobrang ang lakas. Tapos naka-volume pa ako. Tapos yun, naman, yung lalaki daw nagme-message yata, tapos hindi sinasagot ni babae. Siyempre nainis, siguro tinignan kung nasaan siya at nakita. Ayun, nag-away, nagsasalitaan ng kung ano-ano. So ayun, hanggang sa pabarangay na, kasi hindi na daw sila maawat diba? Ako naman, yung ko doon, yung comment ko doon sa babae,
dapat pagkakaling mo sa trabaho, huwag hindi diretso sa inuman o ano. Nagpaalam ka, may ano naman eh. Malapit lang naman yung bahay nyo para magpaalam ka dun. Siyempre may asawa ka din, may mga anak ka din, di ba? Paalam ka. Di ba? Ganun lang yun. Tapos, siyempre pagkagaling mo sa trabaho, uwi mo na, di ba? Kung malayo ka naman, di pwede naman mag-text. Eh dinided ma yata yun ang ano ko, dinided ma yata yung message ng lalaki. Yun lang. Hanggang sa nagkaroon na sila ng hidwaan. Ayun. Dati kasi naghiwalay na yun eh. Chismosa no. Ito lang ako sa Pilipinas guys, naririnig ko na lalaman ko. Mga boses pa lang nila. Siyempre kapitbahay ko lang din naman yun. Tsaka sila lang naman yung naririnig ko kasi sa mga boses nila. Yun. Dati kasi yun, may history na rin kasi yan. Hiwalay bati sila. Eh may history din yung babae. Ayun. Ganun nangyari. Hanggang sa nag-aayos-ayos sila sa barangay na ganito, mag-separate na lang daw, ganun. Eh, siyempre, ibang usapan na yun. Ayaw kong magkichika dun sa, kung ano yung mga utang-utang dun. Ayaw ko wala kong pakialam sa kanila. Basta yun lang naririnig ko kasi guys eh. Siyempre, nakarecord yan sa CCTV namin, kaya naririnig ko. Hindi ko naman yun kung walang patunay. Diba? Haller. I-video clip ko din dyan, yung dyan, yung mga naririnig ko. 'Di ba? Ko, pero yung iba hindi ko na nai-record yung iba eh. Yung iba-iba lang na nare-record ko na mga hindi niyo masyadong maintindihan, pero pagdating sa akin naintindihan ko kasi dahil tawag ako sa asawa ko at the same time naka CCTV pa. So dalawa yung tenga kong nakikinig, kaya dinig na dinig ko lahat ang pinag-uusapan nila, yung pinagbubulyawan nila. Buti nga nakaawat yung asawa ko eh. Tinawag siya, nakaawat siya kaagad. Kung hindi talagang masusuntok si babae, yung babae doon, 'di ba? So yun yung nakakaloka doon, no. Pag nakakainom na, wala nang preno-preno yung mga bunganga nila. Dahil sa alak, 'di ba, magkakahiwalay yung mag-asawa ganun, 'di ba, nakakaloka? Kaya itong alak na to eh, perwisyo eh, no? Kaya nung isang gabi naman, naririnig ko rin yung asawa ko, ang lakas ng halakhak nga doon sa labas, sa tabi lang ng bahay. Eh, sa may gilid siya ng gate. Hindi ko siya nahagip ng CCTV kasi nga nakatago siya doon sa gilid ng bahay. Hindi ko siya makita. Pero ang lakas ng boses niya. Eh, nag-inuman din pala sila doon sa gilid namin. Tapos, puro tawanan din naman kasi sila. Hindi naman sila seryoso talaga na tawanan lang, gano'n. Hanggang inabot na ng anong oras na yon? Sabi ko, alas 2. Sabi niya, patapos na ma. Wala pang alas 12, patapos na ma. Inabot ng 1:00. Diba? Inabot ng 1:00. Kaya ayun, sabi ko, ay naku. Tapos na matutulog na, ay naku, anong oras na, tapos maaga na namang magigising. Siyempre may gawa sa bahay dahil nagpapagawa ka ng bahay. So ayun, siya, aga naman niyang nagising din. Tapos kanina, ang aga rin na naman niyang nagising, nakita ko. Wala pa yatang alas 5 gising na yun kasi maglalaba siya eh. To kanya kasi maglaba ngayon Sunday, dapat Saturday naglaban niya. Hindi. Kasi nga nagpapagawa ng bahay, so hindi niya maasikaso yung paglalaba. Tapos magtitinda. Ayun. So ngayon siya sana nga ako makapagpahinga din siya mamayang hapon. Kasi bukas may gawa ulit sa bahay. So yun, hindi na makatulog kasi nga nagwe-welding sa bahay. May nagwe-welding. So yun nga, yun lang naman yung latest na chika ko, no. Yung mga alak-alak diyan, no, umayos-ayos kayo diyan. Kung hindi nyo kayang ilagay sa inyong sa tiyan nyo, huwag na kayo uminom. Yung nilalagay nyo sa utak nyo eh. Diba nakakaloka? Nakakaloka yung mga yan.
Ano kayang oras na? So ayun nga guys, no, nakaloka lang yung mga ano nila, yung gawa-gawa nila, 'di ba? Siyempre pag ganyan na ano, yun nga payo pala ng asawa ko, no, sa dun sa lalaki. Sabi niya ganon, kunin mo yung mga gamit mo, dun ka muna sa barangay pati umaga, dun ka muna magpahinga. Sabi niya ganon. Kasi nga hindi naman siya pwede dun matulog sa bahay ng babae, kasi bahay ng babae yun eh. Hindi naman sila kasal kasi. So ayun, pinayuhan na lang siya na doon na muna, dali niya muna yung bike niya, doon muna siya magpahinga, matulog muna doon sa may barangay, kasi nga hindi naman siya pwedeng umuwi doon sa kapatid niya, kasi nga malayo, at saka may gawa pa sila doon, may nakontrata pa silang gawa malapit din dito sa amin. So ayun, alam nga naman doon sa bahay namin patulugin niya, hindi naman po pwede yun, diba? Parang kinonsinti mo naman na yung tao. So bahala na siya, kasi lalaki naman eh, diba? Madali lang din gawang paraan yan pag lalaki. Pwede ka naman kung saan-saan lang matulog dyan eh. Yun lang, wag kang matutulog lang kung saan-saan, kasi nga ano ka, mababagan siya ka dyan guys. Meron kasing curfew na 12, hindi ka na pwedeng pagala-gala. So talagang dampot ka. Yun nga guys, marami palang mga ano ngayon. Syempre matagal na tayong wala sa Pilipinas, no? Marami na ring bawal pala doon na hindi pwede. Alam nyo guys, yung sa Lamayan ha, may namatay doon malapit sa amin, doon sa may compound namin. And then doon nilagak, at may nagpwesto na ring ano, dalawang tumpukan daw yata na nagsugal. Bawal na ang sugal, di ba? Hinuhuli na yung magsusugal sa labas. Ayun, nadampot yung mga ano, ilan katao daw doon na nadampot, nagbabaraha. So yun, nadampot, bawal na pala yun. At saka yung mga nakahubad guys na sa labas, kung lalabas ka na nakahubad ka, bawal din pala yun, may dampot. Lalo na't pag may tattoo ka, nako, may dampot ka talaga dyan. So ayun, may mga nadampot nga, kawawa din naman, nagsusugal lang, 'di ba? So lesson learned talaga yun. Pero kung gusto mo magsugal, doon ka na lang sa loob ng bahay mo, 'di ba? Magtago kayo doon, huwag kayong mag-ingay, huwag kayong mag-istorbo ng kapitbahay para hindi i-report. Pero kung maanuhan na may nagsusugal talaga, yun lang talaga yung, at may nag-aano sa kapitbahay. Kaya pala malakas yung baraha sa bahay, no? Malakas yung tinda namin sa baraha. Oh guys, sa totoo lang guys, ang lakas ng baraha sa bahay. Kasi siyempre, nagtitinda kami, so meron yan mga yan. Ayun nga, yun lang naman yung latest chika ko na chismosa, dahil sa CCTV sa bahay. At lagi kong nasasagap yan guys. Minsan yan nilalagay ko, hindi ko yan tinitignan, naririnig ko talaga. At yung mga boses nila, naririnig ko, grabe, sobrang lalakas. Kaya minsan hinihinaan ko, kasi nga masakit na sa tenga yung may nagsisigawan, may nagpapatugtugan, mga ganun. Pero yung kagabi talagang as in dinig na dinig ko. Kaya ilalagay ko dyan sa video clip ko guys yung mga nakuha kong mga videos. Pero hindi siya gaanong malinaw pagdating sa inyo. Pero pagdating sa akin kasi guys, nakatutok kasi yan eh. Isang video at saka isang CCTV at saka isang video call ng aking asawa. So malinaw na malinaw talaga yung aking naririnig. So ayun nga guys, ito yung latest chika ni Mers TV Vlog dito sa Hong Kong. Yan, bye bye. This is Mercy Vlog pala.